Diretsuhin mo na. Sino Sa tinutukoy mo? BJMP po sila galing. Sinong tinutukoy mo? Si DG Bantag, yung dating DG. So nagtayo siya ng sariling grupo. Nagdala po siya lahat na sabi tao. niya, hindi ko mapagkatiwalaan kayo, pasensya na kayo. So these were detailed, these were Opo, tinanggal po sila lahat sa posisyon. Sila po ang nagtayo ng kanilang grupo o kanilang kumbaga kabal o kanilang kung sindikato. Naging sentro na rin po ang Bucor. Aaminin po natin yan na yung mga mismong nakakulong dahil naghahanap ang paggamit ng cellphone, sila po yung middleman din sa drugs. No, sabi nila, kung mahuli man kami, unang-una hindi sila basta-basta makakapasok sa amin dahil kontrolado ng Bucor ang pagbisita. So, pati po yun, nahawakan po nila yung drug problem kaya pag nagte-testify po ang PIDEA, NBI, sasabihin nila, dito po galing ang transaksyon ng mga drugs. So yan po, lahat hinarap ko, no? Sabay-sabay ko pong hinarap yan. And then of course, nung pumasok naman yung previous administration, 2019, hindi naman po nagkaroon ng ganap na pagbabago sa Bucor. Ang kabaliktaran po ang nangyari, nagdala po siya ng tao niya, mga 70, na galing sa labas, galing sa ibang ahensya. Sila po ang nagtayo ng kanilang grupo o kanilang kumbaga kabal o kanilang kung sindikato. Ano ibig sabihin nun? Nagtayo ng grupo, hindi consistent sa batas ng 2013, walang Opo. in-apply na civil service rules? Opo. Paano makakasweldo yun kung hindi... Kasi po galing po sila sa isang ahensya ng gobyerno. Diretsuhin mo na. Sino Sa tinutukoy mo? BJMP po sila galing. Sinong tinutukoy mo? Si DG Bantag, yung dating DG. So nagtayo siya ng sariling grupo. Nagdala po siya lahat na sabi tao. niya, hindi ko mapagkatiwalaan kayo, pasensya na kayo. So these were detailed, these were... Opo, tinanggal po sila lahat sa posisyon. Hindi po. Paano sila nakapasok? So dapat yun may concurrence. Secondment po. Yun, secondment. Mr. Chair. Meron din prosesong dinaanan. Pero po, nung dinala sila dito, mga ranggo lang po nila, mga tinyente, kapitan, pinapromote po sila ng colonel at saka general. Dahil po ang posisyon na inoccupy nila sa bagong batas ng RA 10575 equivalent to that position. So hanggang ngayon, ay nandun pa sila? Natanggal po sila nung pumasok ako. Paano natanggal? Pinangunahan mo yung pagtatanggal o Ang una po, pusa nagbitiw? nirelieve ko po lahat ng tao ng BJMP. Binalik ko po sa kanilang mother unit. Pero nga po, dahil nga sa 3 taon silang, itong mga tao naman dito sa Bucor, 3 taon din na hindi naka-floating. So pagpasok po ng mga nakaupong mga Bucor, doon naman po ako nagka-problema, no? Ang sinalo ko pong problema nung pagpasok ko noong October 24 last year, nagsalita po yung mga PDL na, Sir, pwede po ba kaming magsalita na? Kami po yung mga pinagsasak, ito yung mga sugat namin. Tapos yung mga Bucor employees din na correctional officers na pinagugulpi ng previous administration, lumabas rin sila, nag-file din po sila ng kaso. Ako naman, na-discover ko na nag-iwan ng pera ng 1 billion pero hindi naman po pala natapos yung project. Pero What you're saying here is that there were lapses during your predecessor's time that led to your present predicament. Hindi pa trabaho mo na iayos, ipagpatuloy kung may tamang ginawa o hindi dapat ibintang lahat doon sa nakaraang administrasyon ng Bucor kung ano yung pagkakamali ngayon. Yun ba ang gusto nating palabasin ngayon? ang sinasabi ko po, Mr. Chair, hindi naman nagbibintang ako. Iyon lang po ang minana kong mga problema. Sa 50 years na nandyan ang Bucor, hindi nagpagawa ni isang kulungan na bago. Pero may sinasabi kang naiwan na 1 bilyon na
Sino ngayon ang magdetermine, magdedesisyon kung saan gagamitin, ipagpapatuloy mo ba? Medyo malaki-laki yung 1 bilyon. Nag-reiterate po rin ako ng Bureau of Inquiry at kaya nakapag-file po kami ng plunder case sa kay Bantag. Pero ngayon po, kausap namin yung mga nagpagawa niyan, mga kontratista. Sabi nila, sir, tatapusin po namin yan kahit lugi kami. Pero Ano ba yung gagawin nga? At least siguro you will be aided by COA reports, Opo. audit reports. Hindi naman yung basta-basta, ito mali ang ginawa mo. Kailangan to may basihan. So, ano ba yon? Ito ba yung hinukay doon na malalim? Ano, yun ba yung tatlo sinasabi pong mo? buildings po na pinagawa sa Palawan, sa Davao at saka sa Leyte. Nag-allocate po ng 300 million. Hindi po natapos pero nakubra na po yung almost 1 billion pati sa CIW at saka sa San Ramon nakubra na po yung pera pero 50% lang po ang natapos na mga building. So, pag natapos ito, sabi mo, tatapusin din ng mga kontraktor, makakaalwan ba? Doon sinasabi mong 51,000 ngayon, na dapat ay 12,000 lang. Makakaalwan Mga po, PDL? Mr. Chair, mga 5,000 po ang maililipat kung matatapos po yung mga building na yan. Hindi naman pala, kailan matatapos yon? Yung isa po, baka end of the year. Yung, So, ang pinipresent mo ngayon na reforms, ay itutuloy nyo yung mga ginawa dati. Opo, itutuloy po. Yun naman pala. So, kailan inaasahan natin na matatapos ito? Hopefully po, yung 2 building matatapos this year, pero yung isang building po talaga yung kontratista, wala nang talaga Leyte and Palawan. Palawan at Davao po, Davao, Mr. in Chair. Leyte hindi na matatapos. Hindi na po kasi wala talaga pong pera na may lalabas yung So, at least contractor. 2/3 matatapos. Go ahead. And then nga po, ito na po yung mga ginagawa ko ngayon. Ina-assess ko po yung capability ng Bucor kasi wala pong doctrine, wala pong organization structure, walang training, wala kaming leadership, wala kaming personnel na qualified at of course, most important yung facilities. Pero kahit ganun pa man ang nangyari, nakapag-transfer na po ako ng PDL na 1,000 sa Iwahig at saka sa Sablayan at nagtatarget pa rin po ako na maglipat ng 4,150 na PDL next year para sa ganun maibsan ang problema sa maximum. Nung umupo po ako, nakapagpa-release na po ako ng 5,600 PDL from November 2022 to August 2023. And then po, nag-dismantle na po ako ng Cobol na 2,812 doon sa lahat po ng building ng New Bilibid Prison sa maximum. And then pagawa na po ako ng General Order Comprehensive Administrative Machinery for the Bureau of Corrections para po magkaroon ako ng kapangyarihan na supilin at parusahan lahat ng mga kawani na hindi susunod sa mga naaayong batas para bantayan at siguraduhin ang security ng mga PDL. Nag-initiate na rin po ako ng cashless policy kasi wala na pong pera na iikot siguro sa pinaka-maagang panahon by end of September po. Lahat po ng pera ngayon dyan magiging cash coupon at lahat na maaabutan na may perang talagang tunay na pera makakasuhan. And then nakakuha na po ako ng assorted contraband na 3,292 various types of contraband. Ang karamihan po nito 10 firearms na 45, isang 40 caliber, may isang granada, may mga yung homemade shotgun, at marami pong mga cellular phone 252, yung electronic devices 180 at shabu, na marami po kami nakukumpiskang pera rin na almost 149,743. General, matigil ko kayo. Sa shabu po, sa illegal drugs, mga ilang kilo na pong shabu ang nahuli ninyo? Wala po hindi po abot ng
Mga 200 grams po, worth of mga 2 million na po. Kasi nasabi niya may perang nahuli. Opo. Siguro yun yung bunga ng transaksyon. Patuloy niyo ba bang pinapabulaanan yung pinakita nung first hearing na video na involve yung isang hopya na dineliver na may shabu? Opo, kasi po Still maintain that? mini-maintain That po never namin happened? na That was not inside the Bucor premises? Opo, Mr. Chair. Kasi po hindi talaga lulusot yung ganong kadaming laki ng shabu na bloke-bloke. Ang makakalusot po, Mr. Chair, ang usong-uso ang ginagawa po ngayon, kaya po humingi rin kami ng tulong sa inyo, yung condom, pagpaumanhin na po, nilalagay po doon lang shabu. Yan na Tapos yun ang first ilalagay hearing. po sa puwerta ng mga babae, hindi naman po namin pwedeng kapkapan yung mga babae, makakasuhan naman po kami ng human Pero yung rights. pong shabu na ipinakita nung yung video na pinakita na nilagay doon sa ube, hopya, hindi totoo? Hindi po totoo yun kasi pinasalungalingan din po nung dalawang PDL na nahuli, sabi na sila po yung gumagawa ng sachet, Ganon? nagre-repack. Melvin ba yan? Opo, sila po nagre-repack pero nung prinisenta po naman doon, sila po yung wala naman pong mga tato yung nakita sa So, video. walang nangyayaring repacking ng shabu sa Bucor? Ganun ba? Hindi po ako makasigurado niyan kasi po nahuhuli pa rin namin. Nahuli pa rin. Kasi Opo. kung walang nakakapasok na marami, na malaking volume, ay walang magagayat-gayat na maliit na Opo. magiging sachet na shabu. So, may nahuhuli pa rin May sachet. nahuhuli pa rin po, kaya lang yung nga po, yung pinaka-latest po, Mr. Chair, yung mga kalapati, yung mga bata o mga bisita nila may dalang itlog, i-incubate doon, so after so many years, so many months, mapipisa, tapos palalakihin, tuturuan yung mga kalapati maglipad-lipad doon sa paikot. Pagdating naman ng mga bisita nila, ibibigay yung kalapati, tapos matututo na yung kalapati bumalik doon sa kanilang mga pugad. So, Balikan ko po ulit, yung nabanggit nyo kaninang amount is just 2 million pesos worth of shabu. Yun pa lang. Sa Opo. panunungkulan nyo. Pero yun nga po, may utos pa rin po sa akin si Secretary na hanapin pa rin yan. Yung mga, patuloy po kami. Lahat po ng lugar sa Bucor, hinahalugog po namin. Meron pa po kami mga target na iba ay kakalkalin po namin talaga isa-isa. Kaya, Ongoing pa ho yun. Opo, So, masasabi niyo pa ho, hindi pa rin shabu, drug-free ang Bilibid. masasabi ko po, totoo po. Kaya talagang kailangan namin yung mga gamit na hindi talaga mga medyo may kamahalan Go po. ahead with the presentation of the contrabands apprehended. Opo, ngayon dahil sa nangyari sa nakatakas po to si Kataroha, ma-stricto na po kami sa pagkokolekta ng garbage truck, fire truck, ambulances, kasi nga po wala na po tayong ngayon po ang sigarilyo po ngayon doon 7,000 na isang pakete. Pero may nakakalusot po, ang isang stick 70 pesos na po ngayon kasi talagang napakahirap na ng supply. And then of course yung drugs po, tuloy-tuloy po kami nagpapadrug test sa mga PDL at may nahuhuli pa rin naman Ang po kami. sigarilyo ho, kontrabando. Opo, bawal po yung sigarilyo kasi hindi na nga po sila kumakain ng maayos. May Tapos, nagbe-vape ho? Vape? wala pong vape. Pero Kontrabando nung rin. unang ratsada po namin, marami po kami nahuli. Nung pag-upo ko po, marami nakuha na vape. Kontrabando rin ho, Kontrabanda po po. Kasi pwede pong lagyan nyo ng marijuana, doon na yung magiging nila. Sir, go ahead. And then of course yung yung guarding system, dinoble na po namin yung guards. Inutos ko na lahat ng lalaki na nagtatrabaho sa opisina, i-relieve muna sa trabaho, i-assign sa maximum compound. And then marami na rin po kaming ginawang mga quick wins. Pero ina-admit ko baka nasobrahan ako ng pagmamalasakit sa mga PDL natin, kaya naman po naabuso nila yung ating pagmamalasakit sa kanila. Dumating po ng punto talagang
kailangan pong baklasin talaga yung mga kubol nila, wala silang privacy, pero pagagawan po natin sila na sabi nga po ni Senator Robin, wag ko raw puputulin yung conjugal visit at family visit. So tuloy-tuloy pa rin naman po yun. At yung sinasabi nyo rin po na dapat si General 3 steps ahead, yung idalaw po na sinasabi nyo na iniwalay ko na po yung mga isang lugar na lang po yung idalaw na laptop at litaw na po ngayon yung mga kung mga silid nila o cubicle nila, kitang-kita na po, palalagyan na rin po ng CCTV para sa ganon kahit nandun sila sa loob ng mga kwarto nila, nakikita po sila. And then of course, meron na po kong dinevelop na 5-year development plan. I submit ko na po kay Secretary Boyeng Rimulya at for approval po niya. And then, of course, hindi naman po natatapos yan dahil malaki po ang nakaatang na problema o challenges pa sa Bucor kasi bukod sa 13 o 15 regions po tayo, meron lang po kaming kulungan na 7. So, meron pang 6 na lalagyan ng region at ang balak po talaga namin, umalis na rin dyan sa Muntinlupa dahil napaikutan na po kami ng mga mayayaman na subdivision, nagiging worry po nila dahil anytime na magkaroon ng konting paggulo sa loob, nababagabag po sila. So dumating na po talaga ang punto na kailangan umalis na rin po kami dyan. Kaya't naghahanap po kami ng lilipatan north of Metro Manila and south of Metro Manila na hindi tawid dagat. Kasi po ngayon, ang nililipat namin sa Iwahig, bagamat napakalaking lugar yan, 28,000, malayo po kung tiga Metro Manila ka o tiga Ilocos region ka, malayo ang magiging bisitahan. So, sa pulisiyang iyong nilalatag ngayon, yung distansya ay nagsisilbing balakid dahil sa iyong pagtitimbang ng kung sino ang mas bibigyan ng pabor, yung karapatan ng mga kamag-anak na bumisita sa mga PDLs as against yung sa karapatan naman ng mga nasa labas na lipunan na maging secured at may kapanatagan ng loob, lumalabas sa pulisiya mong nilalahad na mas matimbang itong pagbisita kaysa doon sa kapanatagan, peace of mind noong mga nasa labas ng preso. Ganun ba, General?